Welcome to Q Republic. Thank you for tuning in. Subscribe, like and share. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome back to Q Republic. So today, September 18, 2020, Friday, we're going to talk about 5 stocks. These are Dito, Now Corporation, FNI, Nickel, and Mega World. So sa mga may hawak po na stocks na to, this video will give you additional insights kung ano po ba yung patutunguhan nito, going up or going down. So sa mga bago pong nanonood ng video na ito, inaanyayahan ko po kayo to subscribe on my channel para maging updated po kayo sa mga susunod na stocks na re-reviewin po natin. Like and share this video as well para rin po makatulong sa iba. Maraming salamat po. Okay, etong si Dito today, September 18, 2020, nag-end sa price na 3 pesos and 76 centavos. So from yesterday na 3.69, umakyat tayo sa 3.76. So ang pinakamataas natin today is actually 3.77, so 0.01 cent bumaba siya into 3.76. And unfortunately, meron tayong net foreign na negative na nakita ngayong araw na to. Pero consideringly, meron tayong negative na or investors na nag-withdraw today, we are still going up. So, check lang ulit natin si moving average natin. Per hour MA9, this stock is still going uptrend. And again, if this is the channel na titingnan natin, ang magiging trading channel natin could be this area. So kapag ka nagtuloy-tuloy tayo na above MA9, ito po yung tatahakin natin na trading channel. Pero again, check natin mabuti kasi nandito na tayo banda sa resistance area natin. Okay? So, be mindful lang kung checkin natin ito or kung gusto natin pumasok dito kay dito kasi nasa resistance area pa tayo. Though, medyo nakadungaw na tayo today and still we are going up. Pero meron na tayong naitalang negative dito sa net foreign indicator natin. Yesterday, na-mention natin na merong pumasok ng mga investors pero hindi siya kagaya ng mga previous days na millions yung pumapasok. So, it is indicating na merong mga nagte-take out ng mga profits nila. And as of today, hindi po nanalo yung mga buyers natin. So, mas nanalo yung mga sellers natin. That's why meron tayo ditong red sa net foreign indicator natin. Pero still, ang pinapakita nito ni dito is still malakas siya, still going strong and still going up. That's why makita natin dito sa RSI natin, though we are in the overbought area, but it's still pointing up. So meaning to say, marami pa ring buyers ang pumapasok dito kay dito. And again, sa mga bago pong nanonood, check natin itong si dito into a monthly time frame. And dito sa monthly time frame natin, makita natin na itong si dito is going up. So, pagka nagtuloy-tuloy po ito, ang aasahan natin dito sa monthly time frame natin is this one, this trading channel. So last month, August 2020, nag-end tayo into a green candlestick. And this month, September 2020, we are making a green candlestick. So September 18, 2020 na po tayo. So there's a high possibility na ma-break natin itong resistance area natin. So tingnan natin ito nung June and July. Ito yung pinakamataas na level na ginawa natin. So ngayong September, inuulit po natin siya, and kung makita natin is we are starting, or we have started strong, and makita natin na gumagawa tayo ng malaking candlestick. So again,
Kung dito natin siya titingnan, palakihin lang natin yung mga data natin, paramihin natin yung mga candlestick. So ito yung tinatahak nating landas. So sa monthly time frame, ito yung trading channel natin. So still, we are still going up. So basta dito sa MA9 natin, nasa ibabaw tayo, still going up tayo. So titingnan natin by Monday, pagka nag-green na naman tayo dito sa net foreign natin, maybe starting na tayo na talagang magtuloy-tuloy dito sa trading channel natin. So sa may mga hawak ng shares dito uh, hold nyo lang yan. May chance pa tayong umakyat dito and mas mapapalaki pa natin yung profits natin. And dun sa mga gustong pumasok kay dito, mas maganda check natin by Monday kung magkakaroon tayo ng green indicator dito ng mga net foreign para mas maganda ma-push natin yung price natin. Kasi maganda na yung pinapakita niya sa resistance natin, dumungaw na tayo kumbaga parang ilang araw na nating tinatouch itong si resistance and kahapon tsaka today parang nagkaroon tayo ng indicator na maganda yung tinatakbo natin. So may malaking possibility na magtuloy-tuloy tayo pataas dito kay dito. So patuloy po nating i-monitor yan para ma-check natin din kung mag-iiba na siya ng trend kasi as of the moment, beginning this time August 4, 2020, pataas na po yung tinatakbo niya. So far wala namang changes, though nagkaroon lang tayo ng little consolidation dito sa area na to around September 3rd during the first week of September. Pero after that time, nagtuloy-tuloy naman tayong umakyat. So mapapansin nyo rin dito, mayroon din tayong little consolidation for about 3 days dito sa around resistance area natin. But today, medyo nagkaroon tayo ng pinakamataas na push. So still, hindi pa nagbabago yung trend natin, pero ito yung babantayan natin para malaman natin kung mag-iiba na ng takbo itong stock na si dito. Okay, so i-next naman natin si Meg. So for today, September 18, 2020, itong si Mega World natin nag-end into the price of 3 pesos and 14 centavos. So yesterday, nag-end tayo ng 3.10. Today nagkaroon tayo ng pinakamababat na 3.09 pero naungusan natin siya hanggang 3.15. So medyo maganda yung itinakbo nung ni Meg today. So nag-end tayo into good candlestick to 3 pesos and 14 centavos. Though meron pa rin tayo ditong net foreign withdrawal. And let's see kung anong tinatakbo nito ni Meg sa chart natin. So dito sa unang tingin natin, ang makikita natin dito kay Meg is kind of nagsa-sideways siya sa area na to. And ang pinakamababa natin could be this one. So if ito yung titingnan natin, ito yung magiging support and resistance niya. So currently itong si Meg is nandito sa resistance area natin. Lagyan lang natin siya ng indicator na moving average, MA9. So kung makikita natin, somewhat nasa ibabaw pa itong mga candlesticks natin going into this resistance area. And today, kagaya nga na nasabi natin, bumaba siya ng 3.09 from the closing date kahapon na 3.10. Pinush niya all the way dito sa 3.15. Then nag-close tayo dito sa 3.14. So masyadong malakas po yung mga buyers natin today. Kaya meron tayo ditong malaking volume ng mga buyers natin. However, kung titingnan natin siya dito sa net foreign indicator natin, may mga ilang araw na or maraming araw na nagwi-withdraw yung mga foreigners natin or mga investors natin from this stock na Meg. But still, si Meg is still going up despite na maraming nagwi-withdraw sa kanya. So, check lang din natin si RSI natin. So, itong si RSI, lagyan lang din natin siya ng
support area dito. So kumbaga ito yung tinatakbo ni RSI natin o ng mga buyers natin. So dito tayo sa RSI 56 and medyo umangat tayo ngayon ng RSI 58. So kumbaga parang nag-bounce back na tayo from support and tinatry nating umakyat pa. Pero syempre nakita natin dito, ito yung parang naging resistance niya. Last time na tinouch natin to was September 8. So though pointing up siya, kailangan pa niya ng little push from these investors. So not necessarily mean na mababa yung mga investors natin, hindi na magpupush pataas itong si Meg, kasi nga kagaya na nakita natin for how many days puro withdrawals yung mga net foreign natin o mga investors natin, but still going up. Tingnan din natin itong si Meg into a more bigger picture para malaman natin yung itinatakbo niya. So dito sa monthly time frame, for the longest time nasa ilalim siya nung MA9. So kumbaga this month September nag-start siya ng green pataas and medyo dumungaw na siya dito sa MA9 natin. So for the longest time nasa ilalim tayo ng MA9 indicator. So ngayon medyo nakakita tayo ng positivity dito kay Meg, na kung itutuloy-tuloy ni Meg, ito yung possible na maging takbuhan niya ng trading channel niya. Kasi per monthly time frame, around this area tayo nagkakaroon ng resistance. So kumbaga nung June, July, August, September, ito na yung naabot na area natin. Pero yung last time na pinakamataas natin is nung June. Nandito tayo around 3 pesos and 40 centavos area. So tanggalin lang din muna natin tong drawing natin na isa para hindi tayo maguluhan. So far maganda yung tinatakbo natin kasi natatouch na natin or ilang beses na natin natouch itong resistance area natin, plus yung MA9 indicator natin is sumilip na tong candlestick natin. And for our RSI, lagyan lang din natin siya ng line. So for the longest time ito yung support natin. Ngayon na lang ulit tayo dumungaw sa kanya pataas, so indicating na may mga buyers na pumapasok dito kay Meg. So balik lang tayo sa daily time frame natin. Sa daily time frame natin, so today nag-end tayo ng 3 pesos and 14 centavos. Still tinatry natin pa rin itong basagin. So hintay lang muna tayo. Kung gusto natin pasukin itong si Meg, maghintay pa tayo ng little confirmation, though it's pointing up na, indicating na may mga buyers na tayong pumapasok, pero ito yung nakiging matibay na resistance area natin na kailangan basagin, and mababasag natin siya with the help of our investors na kailangan pumasok siya dito. So for the meantime, let's watch out muna bago natin pasukin itong si Meg para hindi tayo maipit hanggang hindi pa pumapasok yung mga investors natin pabalik. Okay, next naman natin si FNI. So today, September 18, 2020, si FNI nag-close in the amount of 1 pesos and 28 centavos from yesterday na 1.27. So nagkaroon tayo ng pinakamataas today na 1.30, though hindi pa rin kinaya, that's why nag-end tayo ng 1.28, pero mas mataas ng konti sa kahapon. And nakita natin meron tayong negative or may mga nag-take profits today from our investors. Check natin itong si FNI sa chart natin. And last time na-check or nagkaroon din tayo ng video dito kay FNI, and na-take note natin na si FNI is going up for the longest time. Check lang natin. Delete lang natin to.
And ito yung ginagawa niyang trading channel. Though, nakita tayo ngayon ng somewhat resistance ni FNI around this area. So, makikita natin na ilang araw natin tinatry i-touch ito. And kung lalagyan natin siya ng moving average, though nasa ibabaw siya, pero hindi tayo yung angat na angat, di kagaya nito na talagang nag-confirm pataas. Kasi ilang araw na tayo nagko-consolidate dito sa area na to. Check lang din natin tong si RSI natin. For our RSI, ito yung masasabi nating support natin. So, ito sa RSI natin, we are still around this support level natin. So, kumbaga, may mga nagtitake profits pa rin kasi hindi tayo makaangat. Wala pang masyadong buyers na pumapasok sa atin. So, syempre, yung number one reason natin is itong investors natin. So, for the last 2 days, today and yesterday, nagtitake profit sila. So, that's why nagkaroon tayo or sumasadsad tayo dito sa support area natin. Pero hindi naman na tayo bumababa dito sa support area natin. So, kumbaga, dito yung pinaka-safe na masasabi natin na nagtitake ng profits. So, ibig sabihin, pag umangat siya or may chance na nag-bounce back na tayo dito from the support area, so may chance na pataas naman yung gagawin natin ngayon. Marami naman yung papasok na buyers dito kay FNI. Check lang din natin siya into a monthly time frame. So, for the big picture, ito yung drawing natin kanina na na-observe. So, even in the monthly time frame, nakikita natin na pataas itong si FNI. June, July, August, puro green candlestick and malaking candlestick yung nagawa natin sa kanya. However, this month, September, hindi pa rin natin malaman kung gagawa ba tayo ng green candlestick kasi umabot na tayo dito sa area na to eh. But for some reason, maraming nag-take profits. That's why nagkakaroon tayo ng red ngayon. So, kung ito yung susundan natin, gumagawa na naman siya ng red. Though, nandito pa naman tayo sa trading channel natin sa kanya. And still, yung moving average natin, nakaangat pa rin tayo. So, still pointing up. So, ngayon, balikan lang ulit natin yung daily time frame natin. So, again, itong na-note natin is this is the somewhat resistance area na kailangan natin mabasag para pumunta tayo dito sa taas na part ng trading channel natin. Kasi kung di natin kayanin, bababa tayo dito sa part ng trading channel natin. So, kung gusto nyo pong pasukin itong si FNI, so far, mag-observe po muna tayo kasi medyo mahina pa yung buyers natin and nagkakaroon tayo ng withdrawals for the last 2 days dito kay FNI. So, mas maganda since uptrend naman itong si FNI. So, kung sakali, makabili tayo banda dito sa ilalim na area para pag umangat ulit siya dito sa trading channel natin is maging profitable tayo. So, observe lang again natin itong si FNI. Pag pumasok na yung mga buyers natin, and magtuloy-tuloy itong trend na ginagawa niya, plus yung mga investors natin. So, mas maganda makuha natin lahat yon bago tayo pumasok dito kay FNI. Next naman natin si nickel. So today, September 18, 2020, ang ended price ni nickel is 3 pesos and 08 centavos from the previous close of 3.07. So umangat siya today up until 3.12, though hindi kinaya, that's why nag-end tayo ng 3.08. So one of the primary reasons is yung mga investors natin na nag-take profits. Though nag-end tayo ng 3.08, it's still a
good candlestick kasi naangatan natin yung closing natin kahapon na 3.07, though 0.01 lang naman yung nangyari. So kung makikita natin itong si nickel, nagko-consolidate tayo dito sa area na to. So parang ito yung nagiging resistance level natin na hindi natin kinakayang basagin. Check lang din natin yung moving average natin. Tingnan natin kung anong tinatakbo nito. Sa moving average, makikita natin na tinatry pa rin natin umangat dito kay moving average para magkaroon tayo ng bagong trend. Kasi umilalim na tayo dito eh. So pagtapos nating umilalim, so nag-uptrend tayo dito. Tapos somewhat nag-sideways tayo sa area na to. Tapos umilalim tayo, magda-downtrend sana, pero nagkakaroon siya ng pataas na candlestick dito. So again, dito sa area na to, ito yung pinaka-uptrend niya. Pagkatapos nagkaroon tayo ng sideways sa area na to, in pababa na sana, pero tinatry natin umangat ngayon dito sa MA9 na to. So check lang din natin itong RSI level natin or RSI indicator. So RSI indicator, ito yung nagiging support area natin. So far ito yung pinaka area na marami nang nag-sell, hindi na bumababa dito. So again, may chance na mag-bounce back tayo dito papunta naman sa area na to, papunta ng overbought area or papunta sa area na maraming bumibili. Kumbaga parang nakabenta na lahat dito sa area na to, and yung next naman is papasok na yung mga buyers natin. Check naman natin itong si nickel sa monthly time frame natin. Sa monthly time frame natin, makita natin na pataas din itong si nickel. So ito yung tinatakbo niya into a monthly time frame. Yun nga lang, hindi maganda yung candlestick na nakikita natin ngayon sa September kasi somewhat nag-start na tayo ng maganda 3.30 area, umabot pa tayo dito around 3.40, pero bumaba tayo ngayon na dito sa 3.08. So makikita natin na yung last candlestick natin nung August is nandito na sa area na to, 3.30, bumaba na naman tayo. So ito yung nagiging resistance natin, and kung lalagyan natin siya ng support, we can say na somewhat nandito yung support area niya. So medyo yusin natin, ito natin siya banda ilagay, yan, para marami tayong tinatamaan na candlestick. So kung hindi po natin mababasag itong resistance na nakalagay dito sa kanya, itong around 3.08 area, so may chance na mag-bounce back tayo dito around this area or hanggang dito sa trading channel natin, so around 2.80 pag magtuloy-tuloy po tayo pababa. Pero again, kung titingnan natin siya dito sa daily time frame natin, yung mga candlestick po natin ngayon is parang gumagawa sila ng paraan para maabalik sa ibabaw ng MA9. So kung gusto po natin pasukin ito si nickel, still kailangan pa rin nating mag-observe sa kanya kasi so far medyo pababa yung nakikita natin sa kanya. So sa monthly time frame nakita tayo ng red candlestick, and dito sa RSI natin signifying na may mga sellers pa rin, and dito sa net foreign natin di pa rin masyadong stable yung pagpasok ng mga investors natin. So observe po muna tayo dito kay nickel bago natin siya pasukin. So pero kung may mga hawak naman kayong shares dito kay nickel, halimbawa nakabili kayo dito sa area na to, so observe nyo pa rin kasi ilang araw na ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Kumbaga parang today is yung pang-limang araw na inakyat natin tong MA9. So may chance pa naman siyang umakyat. So pwede pa kayong maghintay bago kayo mag cut ng loss kung sakali.
dito kay nickel. So wait muna, may chance pa namang umakit itong si nickel para dun sa may mga hawak na shares. Dun sa may mga gustong pumasok, wait lang din muna kayo ng confirmation bago nyo pasukin itong si nickel para maging profitable kayo. Okay, next naman natin itong si Now Corporation. Today, ang end price niya is 2 pesos and 39 centavos. Compared yesterday, umangat po tayo ng 0.02 or 0.84%. So, though nagkaroon po tayo ng negative foreign indicator today, pero still nagkaroon po tayo ng green candlestick. Ngayon, check lang natin itong si Now. Sa unang tingin, ito po yung makikita nating trend kay Now Corporation. So, ito yung nagiging trading channel niya. Let us try to validate it sa moving average natin. With the use of MA9, na-validate naman po itong trend na nakikita natin sa kanya. So, uptrend naman po ito si Now since August 3, 2020. And for the RSI, tanggalin lang natin tong isa. For the RSI, dito tayo sa around 60 area. So, may mga buyers po tayong pumapasok dito kay Now. So, check lang din natin yung support na nakikita natin dito sa RSI as well as yung resistance. So, kumbaga, pagka nagkakaroon tayo ng mga sellers, sumaabot siya dito around RSI 55. And pag nagkakaroon tayo ng mga buyers, sumabot siya hanggang around RSI 65. So, kung mga buyers yung pag-uusapan natin, may chance pa siyang umangat. Kung ibabase natin siya dito sa observation na uptrend, so meron pa po siyang ipupush dito sa area na to. And meron din tayong na-observe na resistance sa area na to. That's why may mga ilang araw din na nagpo-post tayo. Though tuloy-tuloy pa rin naman to, active pa rin tong trading channel natin. And let us just see this stock into a monthly time frame. So sa monthly time frame natin, kita natin na ito yung resistance area natin. And for the support, pwedeng around this one, around 1.60 area. So medyo maliit yung mga candlesticks na ginagawa nito ni Now Corporation natin. That's why balik lang tayo sa daily time frame natin para mas makita tayo ng maraming data or maraming candlestick. So though ito yung nagiging support natin and resistance into the monthly time frame, we can say na ang pwede natin maging support for the current or for the daily time frame could be around this area. So meaning to say, so ito po yung tinatakbo ng trend natin ngayon. Pag ito yung since active itong trend na tinatakbuhan natin ngayon, ito yung magiging support and resistance niya. Pero once na na-break niya itong MA9 indicator natin, so signifying na pababa na siya, and ito yung magiging support natin around this area, or probably we can have this area as the support. So ito yung magiging intermediate support niya once na na-break itong trading channel natin. So ito yung magiging intermediate support niya, then followed by this one and followed by this one. Pero so far, ito po yung nakikita natin. Ito yung tinatakbo niya, itong trading channel na to ni Now. So kung may balak po kayong pasukin ito si Now, medyo check nyo lang din muna kasi nasa resistance area na siya. So kailangan muna natin ng confirmation na mabasag itong resistance area natin around this area, around 2.40 area. So with the help of ng mga foreign investors natin na magpupush ng amount natin, kasi for the past couple of days, today and yesterday and the day before yesterday, may mga withdrawals tayo na take note. That's why hindi pa siya ma-push ng todo pataas. Pero kung mga buyers anticipatingly, mayroon pa tayong itataas around this area. So may possibility rin naman na mabasag natin tong resistance. Yung nga lang, medyo nasa mataas na tayo. So observe nyo muna bago kayo pumasok. So may mga hawak ng shares, i-hold nyo rin muna kasi pwede nyo pang mapataas yung shares ninyo. Hindi pa naman nagda-downtrend o hindi pa naman nagbabago tong
trend din now. So hold nyo muna yung mga shares niyo para mas maging profitable kayo. So ayun lang po muna for today. Happy Friday sa inyong lahat. Sa mga bagong nanonood po ng video na ito, please don't forget to subscribe para maging updated kayo sa mga susunod na stocks na re-reviewin natin. And like and share nyo na rin tong video na ito para makatulong sa mga ibang investors or traders natin na gustong makita ng ibang insights regarding with these stocks. Maraming salamat po sa oras ninyo. I'll see you soon. Q Republic!